Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman, sinusugo ko kayo. Pagkatapos, sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Palapakan natin ang Panginoon. Hindi ko alam kung ako lang, pero sadyang gabi na, pero amoy araw pa rin tayo. Sa tindi ng init. Ano ba? Ako lang ba o sadyang mainit pa rin? No? Alas 6 na, mainit pa rin. No? So, hindi ko alam kung ito ba ay galing sa, isama natin sa dasal ang kaligtasan ng magpasa hanggang ngayon nasusunog pa rin ang parola. No? Yung area, so mula kaninang hapon ay hanggang ngayon. No? Hindi ko alam kung buong parola na ba ang natutupok, no? Pero sana po ang kaligtasan ng mga naninirahan dito at ang gobyerno ay magkaroon sana ng maayos na pamamalakad sa kung paano po asikasuhin ang mga nasunugan, kung saan sila titira, yung mga pansamantalang shelter. Kaya kailangan natin ng tulong ng Espiritu Santo. Ngayon ay pinagdiriwang natin ang linggo ng Pentecostes. Ito rin ay itinuturing ng simbahan ng pagsisimula o sabihin nating birthday, no, ng simbahan. Dahil kung maalala po ninyo, nung nakalipas na linggo, bago po umakyat si Jesus sa langit, itinagubilin niya sa kanyang mga alagad na sila ay maghintay muna sa pagdating ng Espiritu Santo na siyang magiging patnubay o gabay nila para malaman nila kung ano ang katotohanan, lalo tigit na sila ay binigyan ng katungkulang magpahayag, magsalita ng mabuting balita. Kaya, ang isang bagay po na kailangan natin mapagnilayan, yung bang ano ba at paano ba natin makikilala ang Espiritu Santo. Kasi kung halimbawa po, ang Ama, ang Diyos Ama, ay naririnig nung mga unang panahon, naririnig ng mga pinipili niya na kausapin. Ang Diyos Anak, ito ay nakita nila, nahawakan nila. Pero ang Diyos Espiritu Santo, mararamdaman lang. Hindi maririnig, hindi makikita, pero nandiyan dyan, gumagabay. Simula pa sa mga naunang alagad at magpasa hanggang ngayon, nananatiling nagiging patnubay at gabay. So ngayon, paano natin malalaman kung sumasa atin ang Espiritu Santo? Maraming espiritu, pero hindi lahat ay mabuting espiritu. Hindi lahat ay Espiritu Santo. Maraming espiritu lang, lalo tigin, mayroon ding masasamang espiritu.
Ngayon, mula sa mga pagbasa, makikita natin, matututunan natin na umiiral at pinaiiral natin ang Espiritu Santo kung, ito po, sa unang pagbasa, ang sabi po dito, nang lumapag ang Espiritu Santo sa anyo ng dilang apoy sa mga alagad, sila ay nakapagsalita ng iba't ibang wika at ito ay naiintindihan, nauunawaan. Kaya nga sabi ng ibang mga sa ibang mga bansa, di ba salita natin ang kanilang sinasalita? Paano nila nagagawa yan at bakit natin nauunawaan sila? So, naririyan ang Espiritu Santo kung mayroong pagkaunawa. Naririyan ang Espiritu Santo kung nagkakaroon tayo ng pagkakaintindihan. Kaya ang taglay ng Espiritu Santo, ang dulot ng Espiritu Santo ay pag-unawa. Sabihin niyo nga po, pag-unawa. Yan. Lalo pa, no, marami po dito ngayon ay mga miyembro ng mga charismatic community na tinuturing, no? Kaya mag-ingat-ingat po, no, yung mga charismatic natin. Minsan nagiging asthmatic na kayo, ha? So, charismatic kasi kailangan buhay na buhay, eh. Walang organisasyon o walang isang samahan na matamlay. Kung naririyan ang Espiritu Santo, masigla, masaya. Kahit na nagkakaroon ng mga pagsubok, pero masigla pa rin at masaya pa rin. Dahil lalo tigit, nagkakaunawaan, naiintindihan. Nagkakaintindihan ba kayo? Ang minsan kasi, no, ang kadalasan, bakit nagkakaaway-away? O kaya, bakit nagkakaroon ng division? Kasi hindi nagkakaintindihan. Kahit napakagaling ng magsalita, hindi pa rin nagkakaintindihan. O, pakitanong nga yung katabi, naiintindihan ba ako? Kasi minsan, di ba, may marami pabida, di ba? Pabida lang. Hindi ka na naiintindihan. Kung sa tingin mo, wala na nakakaintindi. Yung konteksto po, ano? Kasi minsan, ginigiit lang natin kung ano yung gusto natin. Iginigiit natin kung ano yung gusto nating sabihin. Pero kailangan mo ding i-check, naiintindihan ba ako? Baka masyadong highfalutin yung aking ginagamit na salita. Baka napakaganda masyado ng aking pong mga sinasabi. Hindi naman naiintindihan. Kaya sabi ko, no, sa mga charismatic, ha, ingat-ingat kayo, ha. Minsan meron pa kayong sinasabing, ano ba yan? Ano yan? Ha? Yung siyam, gano'n? Ano tawag doon? Tongues. Give of tongues. Kaya minsan po, no, pag may mga ganun, sabi dito, naiintindihan. Kapag nagsalita ang Espiritu Santo, naiintindihan. Sabi, hindi ka naman naiintindihan yung tapos tutumba kayo, di ba? Ano? Tutumba kayo. Hindi ka naman naiintindihan yun. Ang sabi dito, malinaw naman, nauunawaan kapag nagsasalita. Ano ba yun? Ilonggo ba yun? Hindi naman malambing. Cebuano ba yun? Latin ba yun? Hebrew ba yun? Hindi naman. Kaya, konting ingat, ha? Minsan, kala natin, Espiritu Santo. So, yun yung titingnan mo, ha? Naiintindihan ang Espiritu Santo. Kaya nga, kung babalikan natin, ang sabi ni Kristo, pagdating ng Espiritu ng katotohanan, siya ang magtuturo sa inyo para malaman ninyo ang katotohanan. So, naunawaan. Naintindihan ba ako? Baka mamaya hindi rin ako naintindihan, no? Ikalawa,
Sabi sa ikalawang pagbasa, maraming kaloob, iba't iba, pero maraming kaloob. Kaya nga maraming Christian communities, maraming charismatic communities, kasi nga iba't iba ang kaloob. Maging sa simbahan natin, iba't iba ang ginagampan ng role. Kailangan mo din i-acknowledge yan. Pero yung magkakaiba, pero nagkakaisa. Kung nakikita natin yan, ibig sabihin, naririyan ang Espiritu Santo. Pero kung magkakaiba tayo, pero divided tayo, baka masamang espiritu ang nangunguna sa atin. Kaya nga, kailangan mo din alamin ano ang biyaya, ano ang regalong ipinagkaloob sa iyo ng Espiritu Santo. May kanya-kanyang karisma. Alam niyo, no, lagi ko pong pinapaalala sa mga nandito na, no, sa simbahan. Kasi minsan, miyembro na ng AP, miyembro pa ng lector, miyembro pa ng choir, miyembro pa ng taugama, miyembro pa ng... lahat na lang member, no? Alamin mo kung saan talaga, ano talaga yung karisma na ibinigay sa iyo. Kasi kung lahat kukunin mo, napaka-swapang mo naman. Ikaw lang biniyayaan. Bigyan mo naman ng pagkakataon yung iba. Kaya minsan, hindi tayo nagiging effective kasi nga baka hindi tayo dyan. Yan, nami-misunderstood minsan, no? Father naman ayaw eh. Buti nga, active kami. Diba? Kaya nga minsan, active nga, pero ikaw naman ang pinagmumulan ng kaguluhan. O active nga, so hindi rin effective. So kailangan mo lang matukoy, ano yung karisma mo, kaya nga yung iba, couples for Christ. Di dyan ka mag-focus, kung dyan ka tinawag, dyan. Kung ikaw ay single, di dyan ka muna. Ikaw ay handmaid, ano pa ba? El Shaddai, Diyos ko day, ano pa ba? Ano pa ba isa? Love flock, no? Love flock. Di yun kasi, kung Tuesday, love flock ka. Wednesday, El Shaddai ka na naman. Wala ka bang magawa? Baka mamaya hindi rin natin ina-acknowledge, di ba, yung galaw at kilos ng Espiritu Santo. Na parang bang gusto pa natin, lahat na lang ng brilyante, gusto mo nasa yung kamay. Pangatlo, na napakahalaga, na ibinigay ito sa atin, pinangako ito ng ating Panginoong Jesucristo, ang isang taong nagtataglay ng Espiritu Santo. Tandaan niyo po sabi ng ating Panginoong Jesucristo sa ating Ebanghelyo, sila ay nang hiningahan sila ni Jesus. Okay? Pag sinabing hininga, hangin, no ba? Espiritu Santo. Pakihingahan nga yung katabi ninyo kung Espiritu Santo yan o ano. Tandaan niyo po mahalaga ito Sabi ni Kristo, ang patawarin ninyo ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo pinatawad, hindi nga pinatawad. So ang dulot ng Espiritu Santo, nagbibigay sa atin ng kakayahang magpatawad. Sabihin niyo nga sa katabi ninyo, magpatawad ka na. Nasa sayo pa rin, di ba? Kasi kaya mo, kakayanin mo, kasi kung tayo lang, di talaga natin magagawa. Kaya nga mayroong tulong ang Espiritu Santo para makaya natin magpatawad. At mas piliin natin magpatawad. Pwedeng hindi ka magpatawad kasi kaya mo rin gawin yan. Kasi sabi nga, ang patawarin mo, pinatawad na. Ang hindi mo di nga pinatawad, pero responsibilidad mo kung hindi ka magpapatawad. So may pag-unawa, may pagkakaisa, at
pagpapatawad. Kaya sana po, no, lagi nating tawagin at tingin, no, ang Espiritu Santo nang sa ganon ay mas mapunta tayo sa tamang direksyon. Amen? Thank you.